Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa paggunita ng pista ng Imakulada ngayong taon, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagnilayan ng pagiging mapagkumbaba at pagsulong sa katotohanan. Anya, maiging maging misyon ang mabuting impluensya sa kapwa dahil kung sisimulan natin ang katotohanan at pagkakawang gawa, ay magbibigay ito ng kapayapaan para sa bagong Pilipinas. Dito kanya ring pinalalahanan na magkaroon ng kaalaman at katapatan ng mga lingkod bayan upang makamit ang maayos na lipunan. Kamakailan namang natimbog ng Bureau of Customs ang ukay-ukay at pekeng gamot sa Zamboanga alinsunod sa kanilang operasyon na nagsusulong puksain ang smuggled goods at pagpapanatili sa kaligtasan ng bansa. Tuhayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Kamakailang natimbog ng Bureau of Customs o BOC sa Pantalan sa Zamboanga ang assorted ukay-ukay, 153 sako ng asukal maging 28 box ng direhistradong gamot. Ang mga dispatchang kontrabando ay lumabag sa Republic Act No. 4653 o ang pagbabawal na pag-import ng ukay-ukay bilang banta sa kalusugan. Maging ng Republic Act No. 9711 o ang batas ng Food and Drug Administration na may kaugnayan sa Customs Modernization and Tariff Act. Ayon sa ahensya, ang wastong pagdidispatcha rito ay kinakailangan upang mapanatiling ligtas ang lokal na merkado at masigurong wala ito sa bentahan. Anila ang mga kontrabandong ito ay pinagbabawal dahil hindi lang ito banta sa kalusugan, maging sa kalikasan din dahil sa mga hindi kumpirmadong dala nito mula sa labas ng bansa. Dito kanila ring sisiguraduhin na may papakita sa publiko ang bawat operasyon upang masunod ang mga patakaran sa pakikipagkalakalan, maging ang mga kaukulang parusa laban sa mga kontrabando. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagkasana ng nationwide manhunt ang Philippine National Police para sa kontratista na si Sara Diskaya tilampang sangkot sa 96.5 million peso na Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Kasunod ito ng paghahain ng Ombudsman ng malversation at graft charges sa isang 2022 concrete revetment project sa Jose Abad Santos na idineklarang kumpleto na kalaunay na diskubreng walang istrukturang itinayo. Kaugnay nito ay mas malawak na operational approach at koordinasyon sa National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration, Philippine Coast Guard, airport authorities at local government units ang isinagawa ng kapulisan, partikular sa mga lugar kung saan maaaring bumiyahe o huling nakita si Diskaya. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, katotohanan at pagpapakumbaba, manawagan ni PBBM sa pista ng Imakulada. Outbreak ng rare illness, inuugnay sa isang brand ng imported infant formula. Nag-aalaga at nagnenegosyo ng kambing at tupa, pinag-iingat bunsod ng naiulat na kaso ng PPR sa Southeast Asia. Cheaper domestic flights, panawagan ni Senator Erwin Tulfo kaugnay ng holiday travels. Ukay-ukay at pekeng gamot, natimbog ng BOC sa Zamboanga. Nationwide manhunt, inilunsad ng kapulisan para kay Sara Diskaya at iba pang sangkot sa flood control scam. Batas at bantay na balita.